Maligayang pagbati sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa isa na namang panibagong episode ng ating programang Sharing the Vision. Ako po si Alexa Tahud at kasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Kamusta po Pastor Brian? Buti naman Alexa at kumusta ka rin? Kumusta sa lahat ng ating pong mga tagapakinig? Lahat po na nanonood sa programang ito ng Sharing the Vision. Amin po kayong tinatanggap na malugod at sana po makipag-aralan po kayo kasama namin. Ang papag-aralan natin ngayon sa isang episode na to ay Restoration Full and Complete Provided. Ano po ba itong restoration na ito, Pastor? Mahalaga na mapag-aralan natin kasi sa Righteousness by Faith, iniisip natin, may mga bagay na iniisip natin na saan bang banda, hanggang saan ba tayo tutulungan ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Kasi ano lang, tatanggapin lang ba tayo ng Panginoon kahit na tayo masama? Mananatili ba tayo masama kahit na tinanggap na tayo ng Panginoon? Saan ba tayo tutulungan ng Panginoon sa mga aspetong iyan? Kaya nga sinasabi sa Ephesians, He who began a good work in you shall be faithful to complete it. Ang tawag din natin sa Panginoon ay He is the author and finisher of our faith. Siya yung nagsimula, siya rin natatapos ng pananampalataya sa bawat isa sa atin. So, gusto ko lang magbuklat ng ilang teksto sa Biblia na bibigay sa atin ng assurance, ng complete restoration ng Panginoon sa atin. Sa Colossians, okay? Chapter 3, Colossians chapter 3, verse 4. Sige, pakibasa. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. So, tuloy pa. Mortify therefore your members which are upon the earth for fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is So, idolatry. binabanggit dito, natanggalin natin yung mga bagay-bagay na hindi maganda sa atin. Bakit? Sapagkat namatay na ang Panginoon sa atin. In verse 3, For you died, and your life is hidden with Christ in God. So, patay na tayo, namatay na yung ating datihang pagkatao, at si Kristo na ang, sabi niya, when Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. So, ibig sabihin, pinapangako sa atin ng Panginoon na tayo ay pagka dumating ang Panginoon ay buong-buo na ang Panginoon na makikita sa atin. At the same time, tanggalin na natin yung mga bagay-bagay. At binanggit din dito sa Colossians chapter 2 that we are complete in Christ. So ibig sabihin, hindi tayo kulang. Okay? Hindi tayo kulang, kundi kompletong-kompleto tayo sa ating Panginoon Kristo. Basahin mo sa Colossians chapter 2, starting in verse 2, pakibasa. That their hearts might be comforted, being knit together in love and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father and of Christ. So, acknowledgement of the mystery of God, dito sa 2 Peter. 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. According to His divine power, He has given us all things. Ano yung all things? Pertaining to life and godliness. Binigay na niya sa atin ang life and godliness sa pamamagitan through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So, binigay niya na sa atin lahat. Paano niya binigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo? Kaya pag nalaman mo si Kristo, parang si Kristo na yung gift na ibinigay sa iyo lahat-lahat. He is your completeness. Kaya nga minsan, iniisip natin, paano pa tayo magiging complete? Siran-sira na ang buhay natin. Halimbawa, paano ka magsisimula uli? Siran-sira na. Halimbawa, nakapag-asawa ka na ng 10. O kaya ni-rape ka, o kaya lahat-lahat na. Ginawa mo na lahat ng kasamaan. Paano ka pa magiging kompleto? Kasi, ang gift na ibinigay ng Panginoon, siya na yung identity mo. Paano ko masasabihin yung identity mo? Hindi ka kikilalanin ng Diyos bilang ikaw. Kikilalanin ka ng Diyos sa ngalan ni Kristo. Yun na yung completeness mo. Gusto kong basahin itong Review and Herald, January 24, 1893, pakibasa. We must unite with Christ. There is a reservoir of power at our command, and we are not to remain in the dark, cold, sunless cave of unbelief, or we shall not catch the bright beams of Sun of Righteousness. So, we shall not remain in the dark, cold, sunless cave of unbelief. Ang problema kung bakit tayo
nawawala ng pag-asa kasi ayaw nating sampalatayanan na si Kristo ay atin na. Ang lahat ng accomplishment ni Kristo, parang accomplishment na rin natin. Ang gusto kasi natin, kailangan may sarili akong accomplishment. May sarili akong righteousness. I-recognize ako ng Panginoon ayon sa sarili kong gawa. Hindi ganun. Hindi sa ganung paraan tayo i-recognize ng Panginoon. Kaya ka malulungkot. Kaya ka mabubuhay sa darkness. Kasi the more mong iisipin na kailangan meron kang gawin para maging katanggap-tanggap ka sa Panginoon, the more na magiging miserable ka. Kasi ang completeness na meron tayo kay Christ. Review and Herald, May 6, 1890. We must rise above the frosty atmosphere in which we hereto lived, and with which Satan would surround our souls and breathe in the hallowed atmosphere of heaven. So how do you breathe in the hallowed atmosphere of heaven? Samantalang ina-accuse ka ni Satan that you are guilty of all sins according to the commandments. How can you breathe the atmosphere of it if your life is hidden in Christ? Kapag ka ang buhay mo ay na kay Kristo na, ibig sabihin, nandito ka ngayon sa lupa, pero actually, ang buhay mo ay nandun ngayon sa langit, kay Kristo Jesus. Paano yun mangyari? Because your life is hid in Him. Nakadeposito na sa Kanya yung buhay na meron ka. Kaya sabi doon, to anyone who believed, 1 John chapter 5 verse 13, to anyone who believes, ang sino mang sumasampalataya, siya'y pinagkalooban ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So, huwag mong tatanggalin yung word na kay Kristo Jesus. Kasi, pag tinanong, bakit ako mamamatay kung may buhay na walang hanggan ako? Eh, syempre, wala sa'yo yung buhay na walang hanggan mo. Na kay Kristo Jesus yung buhay na walang hanggan mo. Nakatago kay Kristo Jesus. So, in order for you to breathe the atmosphere of heaven, you should think that your life is in Christ and therefore you live in Christ. Medyo, hindi ko alam kung makukuha yun ng ating mga taga-panood, pero yun yung katotohanan na parang mahirap tanggapin. Ngayon, yung buong story of redemption sinulat dito, isang reference lang ito, Review and Herald, July 1, birthday ko pa. July 1, 1890. Sunod-sunod rin natin yung mga quotation ni Ellen White. Ano? Basahin natin. Through Christ, restoration as well as reconciliation is provided for man. So, dalawang pinrovide ng Panginoon. Restoration at saka reconciliation. Ano ba yung reconciliation? Reconciliation, hiningi ka ng tawad. Halimbawa, nagkautang ka sa akin. Humingi ako ng tawad, nagkaroon tayo ng reconciliation. E, paano naman yung utang mo sa akin? Kung hindi mo mababayaran yung utang mo sa akin, paano tayo marirestore? Ayan. So, lahat ng yun, pinrovide ng Panginoon. Pinatawad ka ng Panginoon, at the same time, inilagyan ng Panginoon ng kabayaran yung lahat ng pagkakautang mo sa Kanya. Pangalawa, the gulf, ito yung gulf, yung agwat, yung parang ocean. The gulf that was made by sin has been spanned by the cross of Calvary. So yung gap between the two ay nilagyan ng Panginoon ng bridge para magkita tayo. Kaya wala ka na dapat iisipin na paano ako mapupunta sa langit ay makasalanan ako. Wala nang bridge between you and heaven. Kasi si Christ na yung bridge between you and heaven. What do you think about it? Does it give hope to you? Oh. Kasi Pastor, hindi na natin iisipin na sobrang hindi ko kayang magbago or maging sumunod sa Kanya. Kasi sometimes we think na kung ano man yung nasa sarili natin, yun lang kaya natin gawin. But then, nung narinig ko po ito na He already bridged that gap. Ang problema ng iba kasi magsusumikap siya, sabihin na, alam mo, Pastor, ayoko magpabautismo kasi hindi pa ako nagbabago. Sabi ko, wala ka palang plano magbago. Eh, bakit naman, Pastor? Kasi hindi ka naman magbabago nang hindi ka nagpapasakop kay Kristo. Ang tanong, saan manggagaling yung kapangyarihan para magbago ka? Sa sarili mo? Hindi mo magagaling sa sarili mo. Yung iba nga, Pastor, ayaw nilang mag-church kasi feeling nila hindi pa sila mabuti. Ay, kailan sila magiging mabuti? Sige, kailan sila magiging mabuti? It will never happen. Hindi mangyayari yun. Kailangan lang nila panghawakan yung pagiging mabuti ni Christ para sa kanila. So, kung si Christ ay mabuti, tanggapin nila yung kabutihan ni Christ, mapapasa kanila na lahat ng kabutihan ni Christ. Hindi sa mapapasa kanila na magiging mabuti na kaagad sila. Kundi, tatanawin sila ng Diyos na matuwid o walang sala. As in, zero. Hindi nagkasala pag tinanggap nila si Christ. Ngayon, kung tinanong na sila ng Ama na hindi nagkasala, ano nang susunod na response nila? Siyempre, hindi na nila i-waste yung time para magkasala pa. Tanggap na sila ng Ama, just as they are. Ang sunod,
A full, complete ransom has been paid by Jesus, by virtue of which the sinner is pardoned and the justice of the law is maintained. Minsan iniisip natin, hindi pa kumpleto yung ginawa ng Panginoon sa atin. Pero sinabi niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Pero minsan, parang pinagsisikapan pa natin na sumunod. Bakit? Kasi in case baka Kulangin. baka kulang. Ayan, baka kulang. Wala kang aalalahanin. Lahat ng, pag tinanggap mo si Kristo, buong-buo ang requirement ay natupad. Hindi mo na kailangan pang mag-alala. Ang sabi dito, all who believe, pakibasa. All who believe that Christ is the atoning sacrifice may come and receive pardon for their sins. For through the merit of Christ, communication has been opened between God and man. Yun, nung ang Panginoon ay pumunta doon sa langit, naging open na sa komunikasyon ang Diyos sa tao. Pwede na tayong manalangin sa Diyos. Pwede nang ang Diyos makinig sa atin at ang Diyos ay magsalita sa atin. How? Through the merits of Christ. Kaya lagi pag nananalangin tayo, lagi natin sasabihin, in Jesus' name or for the sake of Christ, Lord. Kaya minsan pagka may ilaanihan ng demonyo, napakadali ko lang sabihin, Lord, in your name, cast this demon away. O kaya sabihin ko, in Christ's name, go out of this body. Bakit? Kasi nandun sa merit ni Christ, dun sa merit ni Christ. Siyempre, natatakot ka na, ala, paano ko mapapaalis to? Makasalanan ako. Ayan na. So, magpipray ako para mapatawad yung kasalanan ko, saka ko paalisin siya. Nakabase lang lagi sa'yo. So, yung iba, mag-aawit, o kaya lalagyan ng Bible, o kaya hihingi ng tawad, na para bang nakabase sa kalinisan nila o sa katwiran nila yung pagpapaalis. Hindi nila alam na sa pangalan ni Jesus nakabase ang kapangyarihan na meron tayo. Sa pangalan ni Jesus. Hindi lang yan. Pinagpatuloy pa, God can accept me as a child. I can claim Him and rejoice in Him as my loving Father. Naalala ko yung John chapter 1 verse 12. To anyone that believeth in Christ, He has given them the chance to be called children of God. Pag tinanggap mo si Kristo, agad-agad tatawagin kang anak ng Diyos. Meron kami ngayong medyo, yung bata, meron kaming kinuhang bata ngayon kasi nalulungkot si Pipim, wala siya. Meron kaming bata na hindi maasikaso ng magulang, parang napabayaan na. Tinanggap namin sa bahay. Pero pag natanggap namin sa bahay, ang tawag kaagad namin sa kanya ay anak. Tapos ang pagpapatawag namin tawagin mo kami na mami at daddy. Si ate, si kuya. Ang tanong, meron ba siyang ginawa para ma-deserve yung ganong treatment? Wala. The fact na nandun siya, tinanggap niya rin kami, o di, napabilang na kagad, walang effort na gagawin niyang karapat-dapat ang kanyang sarili para lang tawagin tayong anak ng Diyos. What do you think about it? Pastor, sinabi mo yung ganyan, paano po kaya yung sa mga extreme side naman na hindi na sila gumagawa? They just rely on, hindi, malinis na ako, napatawad na ako ng Panginoon. Well, anong klaseng grasya yung kanilang tinanggap? Grasya na bumabago o grasya na nagpapalala sa kanila? Kasi yung grasya ng Panginoon, kaya tayo binigyan ng grace ng Panginoon, ay sapagkat kaya siya namatay sa krus dahil sa kasalanan. Ngayon, Yun yung nakakalimutan. bakit mo naman mamahalin yung kasalanan? Samantalang dun nga namatay ang ating Panginoon sa Kristo. In that abuse, paparusahan ka pa rin. Why? Because hindi mo nakita yung grasya ng Panginoon para sa buhay mo. Kundi, hindi ka nabuhay sa grasya. Okay? Nabuhay ka sa abuse ng grasya na ibinigay ng Panginoon. Pag-usapan natin yan later sa susunod nating episode. We must center our hopes of heaven upon Christ alone because He is our substitute and surety. Pag sinabi natin, in Christ alone, isisentro mo na ang lahat ng bagay. Siya ang pag-uusapan mo, siya ang iisip-isipin mo. Kasi manghihina ka pagka inisip mo yung sarili mo. Madidiscourage ka, madidisappoint ka, madidepress ka. Pag inisip-isip mo, kasi constantly magkakasala ka. Alam mo ba yun na kahit na tanggapin mo si Christ, constantly magkakasala ka. At the more ka nagkakasala, the more mong iniisip na mapapatawad pa kaya ako ng Panginoon. Despite all the grace, kagaya ng sinabi mo, despite all the grace na tinanggap mo, magkakasala ka pa rin. Ang tanong, maniniwala ka pa rin ba na patatawarin ka ng Panginoon? Paano kung mas matindi pa yung kasalanan na ginawa mo ngayon kaysa sa dati mong ginagawa? Would you still
abide and believe that Christ can forgive your sins? Kasi alam mo, minsan na pinaniniwalaan lang natin, kayang patawarin ng Panginoon yung ginawa kong kasalanan. Pero hindi kayang patawarin ng Panginoon yung ginagawa kong kasalanan at saka yung yung gagawin kong kasalanan. Saan doon ang kaya ng Panginoon? Yung ginawa mo lang, pero hindi niya kayang gawin hindi nga kayang patawarin yung ginagawa mo at yung gagawin mo? Siyempre lahat. Siyempre Yun yung lahat. believe natin. Kaya nga tinawag ito ni Martin Luther na semel justus et peccator. Ibig sabihin, sabay na tinuturing ka ng Diyos na just, samantalang ikaw ay unjust. Sabay. Pero ang tanong, nananatili ka ba kay Kristo? Kasi pag nananatili ka kay Kristo, lalago ka. Hindi mo na yun. Hindi mo na concern kung lalago ka o hindi. Ang concern mo, kung mananatili ka ba kay Kristo. Kasi kung mananatili ka kay Kristo, ang Holy Spirit, tuturuan ka, sasabihin sa iyo kung anong dapat mong gawin, anong dapat mong i-confess, lahat ng bagay ay connected kay Christ na magagawa mo. Ito pa. He bore the curse, pakibasa. He bore the curse of the law for the sinner, made an atonement for him that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting Tuloy. life. Genuine faith appropriates the righteousness of Christ, and the sinner is made an overcomer with Christ. For he is made a partaker of divine nature, and thus divinity and humanity are combined. Ayan yung sinasabi ko kanina sa 2 Peter. Basahin ko ulit ha. Sabi dito, as His divine power has given unto us all that pertains to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Gusto ng Panginoon maging kabahagi ka ng divine nature. Ano ba yung kabahagi ng divine nature? Unang-una, pag dependent ka na sa Panginoon, you will be overcomer. At yung pagiging overcomer mo is not the fruit of your own personal labor. Ang tawag sa iyo, partakers of the divine nature. Ibig sabihin, hindi sa sarili mong lakas na panagumpayan ang matagal mo nang ini-struggle na kasalanan. Kundi, nagpapartake ka, natitikman mo yung divine nature. Yung supernatural na paraan ng pagtatagumpay. Kaya sabihin mo, nagtagumpay si Christ kasi Diyos siya eh. Pero, tanong, hindi ba mananahan sa iyo ang Diyos pagka ikaw ay nanampalataya sa Kanya? Hindi ba Diyos din yung titira sa iyo? Hindi ba Diyos Christ din? liveth in me. That's it. Nung Diyos ang tumira kay Kristo, nagtagumpay siya. Bakit? Hindi mo ba kayang tanggapin na Diyos din ang titira sa iyo kung sakasakali para magtagumpay ka? Kasi iniisip mo, tao ako eh. Tao ka nga. Tao rin naman si Kristo eh. Pero ang tanong, hindi ba siya nagtiwala ng buong buo sa Diyos para siya'y hindi magkasala? Ikaw naman in your part, para magtagumpay ka. Or you don't have that faith. Wala kang pananampalataya para isipin mo na kaya mong magtagumpay. Kaya, for man, what is impossible with man is possible with God. Kung kasama ang Panginoon, kung Diyos ang gumagawa sa iyo, magagawa mo. Pero pag ikaw lang ang gumagawa sa sarili mo, hindi mo magagawa. Kaya tayo takot eh. Takot tayo magrelihiyon. Bakit? Baka pag nagrelihiyon ako, babalik lang din ako sa una. Babalik ka sa una pag hindi ka dependent sa Diyos. Diba? Ang daming mga natatakot ngayon na baka bumalik din ako sa bisyo ko. Kaya hindi na lang muna ako magre-relihiyon. Tsaka may mga sinasabi pa nga sila na, tsaka na ako lalapit sa Kanya pag ready na akong mag-let go ng aking mga kasalanan. Ganun. Pag tinanong mo siya, kailan ka ba magiging ready? Kailan man hindi siya magiging ready. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw na pagpapasakop sa Panginoon. Tanggapin mo muna yung katwiran ni Kristo. Kasi pag mamayabang, pag hindi mo tinanggap ang katwiran ni Kristo, naalala mo yung parable na nag-imbita ang Panginoon ng napakarami. Tapos, pag imbita niya, may mga tao na hindi nakadamit na pangkasal. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinaalis sila. Bakit? Kasi wala silang damit pangkasal. Naroon na nga ang pangangalit ng ngipin. So ang point dun, bakit hindi sila nagdamit ng pangkasal? At saka, ang damit ng pangkasal, free na pinoprovide doon. Pagpasok pa lang, pwede naman. Ayaw daw nila, gusto daw nila yung sarili na damit eh. Kaya pagdating ng araw, kaya hindi maliligtas ang mga tao, hindi dahil sa
hindi sila pinrovidean ng Panginoon ng katwiran. Pinrovidean sila ng Panginoon, ayaw lang talaga nilang tanggapin. Gusto nila magsumikap sa sarili nilang lakas na magtagumpay. At pag nagtagumpay na sila, saka sila lalapit sa Panginoon. E di, hindi na ang Panginoon ang gumalaw sa kanila, hindi na ang Panginoon ang gumawa sa kanila, kundi sarili nila. E di magmamayabang sila pag nakarating sila sa langit. Diba? Eto pa. He who is trying to reach heaven by his own works is in keeping the law is attempting an impossibility. Paano niya susundin ang kautusan? Take for example, ang kautusan nagsasabi, huwag kang papatay. And sabi ng 1 John chapter 3 verse 15, huwag kang mapupuot sa iyong kapatid. Huwag kang magagalit sa iyong kapatid. Ang sino mang magalit sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman natin, walang mamamatay tao na may buhay na walang hanggan. Paano mo makikip yung sarili mo na hindi ka magagalit? Kaya ibig sabihin, tigilan mo na yung kaiisip na kaya mong sundin ang kautusan para mag-avail. Para maka-reach out sa heaven, para makarating ng heaven. Our glory is not enough to reach heaven. Kundi ang Panginoon lang. Pangalawa, kung meron ka mang magawa na obedience, pagkatapos mo nang maligtas, kailangan tanggapin mo muna yung righteousness ni Christ, maligtas ka muna, saka ka susunod sa kautusan ng Panginoon. Baliktad yung susunod muna ako. In fact, ang sabi ni Ellen White sa Steps to Christ, repentance should not be a hindrance between you and Christ. So kahit hindi ka pa nagsisisi, lumapit ka kay Kristo. Tapos pag lumapit ka kay Kristo, bibigyan ka niya ng gift of repentance. Ano sa tingin mo yan? Sabi nga, di ba, Pastor, na we should come to Christ just as we are. Just as we are. Ang kaso mo, kung gusto nating muna maging kaaya-aya sa Panginoon, matatakot na tayong lumapit kay Kristo kasi wala naman talaga tayong karapatan. Ito pa, sabi niya, but his works should not, man cannot be saved without obedience, but his works should not be of himself. Christ should work in him to will and to do his good pleasure. Gusto ko lang buklatin ito. Dalawang teksto. Una siguro sa iyo, yung Philippians chapter 2 verse 12 and 13. Sa akin naman ay Romans chapter 8. Pakinggan mo yung dakilang Philippians sa'yo. Philippians chapter 2 verse 13. Pakinggan mo ito. Ang sabi dito sa verse 4, verse 3, for what the law could not do in that it was weak through the flesh. Hindi kayang gawin ng law. Ano yung kayang gawin ng law? Gawin tayong matuwid. Hindi tayo kayang gawing matuwid ng kautusan. Kasi mahina ang ating laman. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So, nung dumating ang kanyang anak, dumating siya sa laman bilang representative natin. At yung laman na yon, bagaman hindi siya nagkasala, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of your sin. Dumating siya sa laman on account of your sin para maparusahan yung kanyang laman on account of your sin. He condemned sin in the flesh. Kinundina niya yung kasalanan sa kanyang sariling katawan, yung kasalanan mo, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us. Paano ma-fulfill? His death becomes the requirement of the law. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, kung tayo ay lalakad na sa Espiritu, ang lahat ng mga kaparusahan at ang lahat ng pagtupad sa kautusan ay sa laman ni Kristo lahat ginawa. So dalawa ha, tinupad niya ang kautusan sa pamamagitan ng kanyang laman at tinupad niya ang requirement na law which is death sa pamamagitan ng kanyang laman. So in both ways, kinuha niya lahat yung dapat na ikaw ang gumawa para maging kahalili. Ngayon, pag tinanggap mo yon, sa'yo na yung lahat ng katwiran na yon. Pero, kailangan bang sundin ang kautusan? Pakibasa, 2 verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. It is God who worketh in you. Verse 12, pakibasa. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and Ano trembling. ibig sabihin ng work out your own salvation? Una, you cannot work out salvation without salvation. Kung wala ka pang salvation, paano may work out yun? So first, you must attain salvation. Pagka may salvation ka na, you must work it out. Ano ibig sabihin ng work it out?
Save ka na, ipakita mong save ka na. And how? By obedience. Pagpatuloy mo yung inyong That's salvation. it. Ipakita mo yung salvation mo, obey. But it is not you who worketh. Sabi, for God is at work within you, both to will and to do His good pleasure. Kaya tama itong sinabi ni Ellen White. Man cannot be saved without obedience. But his works should not be of himself. So, totoo yun. We are saved by obedience, but by obedience of Christ. Hindi we are saved by our own obedience. We are saved by the obedience of Christ. Okay? Christ should work in him to will and to do His good pleasure. Kaya kung ikaw man ay makatupad sa kautusan, hindi ikaw ang tumupad nun. Si Christ yung tumupad ng kautusan sa iyo. Amen. Wow, amen. So, Pastor, meron pa po ba kayong mga huling payo sa ating mga kabataan, sa ating topic na to? Very practical po yan, Pastor. Well, sa mga kabataan natin, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na patuloy po tayo na huwag magkaroon ng tiwala sa ating sarili. Huwag din po kayo mag-alilangan na lumapit sa ating Panginoon Kristo kahit ano pa kayo kasama. Dahil hindi naman yung kasamaan nyo ang basihan ng kaligtasan ninyo, kundi yung kabutihan ng ating Panginoon Kristo. Pero, pagkatapos po ninyong tanggapin ang kaligtasang walang bayad ng Panginoon, gagawa ang Panginoon sa buhay ninyo upang matupad ninyo ang kanyang mga kautusan. Hindi na po kayo ang gagawa dito. Iko-conform na lang ninyo ang inyong sarili. Kaya huwag po kayo mag-atubili o mag-alinlangan na lumapit sa ating Panginoon. Ikaw, ano masasabi mo? Yes, Pastor, no, na-open talaga yung aking mind na we should be fully dependent on Christ. Na wag natin kakalimutan na wala tayong ginagawa for us to be saved. Yun lang talagang ginawa niya sa cross. And we should be always looking back to the cross. Amen. Sa lahat ng ginagawa natin. So, Pastor, let's pray po. Let's pray. Dear Heavenly Father, nagpapasalamat po kami dahil pinaalala niyo po ulit sa amin na ang aming salvation, ang aming kaligtasan ay naka-root lang po sa inyong pagkamatay sa cross. At wala po kaming magagawa upang makamit po yun, but it is freely given to us. Salamat, Panginoon, for the Holy Spirit na unti-unti pong binubukas ang aming isipan upang dumepende lang po kami sa inyo. At salamat, Panginoon, dahil papatnubayan niyo pa po kami sa mga susunod pang episode. At Panginoon, patuloy niyo po kaming bigyan ng kalinawan sa isipan, Lord, na kami po ay hindi nagkakaroon ng works by our own, but we are dependent on your salvation. Thank you, Heavenly Father, for hearing and answering this prayer. All this we ask in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Napakaganda po ng ating topic ngayon, mga kaibigan. Nawa po ay nakita niyo po ang kagandahan sa ating salvation sa Panginoon, na wala po tayong magagawa upang dumepende lang tayo sa Kanya. Na ang Kanyang sacrifice on the cross, yun lang talaga ang ating reason kung bakit tayo naging saved. Amen. So, mga kapatid, subaybayan niyo pa po kami sa mga susunod pang episode. Ako po muli, si Alexa Tahud, at ito po si Pastor Brian Tolentino. Ito po ang ating programang Sharing the Vision.